Sa isang kamakailang pahayag mula mismo kay Ginoong Brad Garlinghouse na siyang CEO ng Ripple ay inilahad po niya ang matitinding problema sa kasalukuyang sistema ng cross-border payments. Ayon po sa kanya ay panahon na para palitan ang SWIFT, isang halos 50 years nang ginagamit na sistema ng mas makabago. Yan, kakailangan ninin daw itong palitan ng mas makabago at mas efficient na technology. At ang solusyon daw dyan ay si XRP. Pero teka, ano nga ba ang sinasabi ng CEO ng Ripple? Bakit parang kampante siyang kayang palitan ni XRP ang SWIFT? At ano po ang posibleng maging epekto nito para sa ating lahat? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ano po ba ang problema sa kasalukuyang sistema ng cross-border payments ngayon? Ayon po mismo kay Ginoong Brad Garlinghouse ay maraming butas at kapalpakan ang kasalukuyang sistema ng global payment or cross-border payments. Ang pinakatanyag na ginagamit sa ngayon ay itong si SWIFT. Pero hindi alam ng karamihan ay may malaking problema ito pagdating sa bilis, gastos at accuracy ng mga transaction. Ayon po kay Ginoong Garlinghouse ay may error rate daw sa XRP na umaabot sa 6%. Ibig sabihin ay sa bawat 100 na transaction ay may 6 na palpak. Para po mas madaling maintindihan ay sinabi niya na parang nag-Google ka ng 100 na beses tapos 6 dito ay walang resulta. Di ba nakakainis yon mga ka-crypto? Gaano naman po kalala ang epekto ng error na ito sa mga malalaking kumpanya? Hindi lamang po 6% ang problema. May mga kumpanya pa raw na mas malala ang nararanasan. Ayon po sa isang CEO ng Fortune 50 company na siyang board observer sa Ripple, ay umaabot daw sa 11% ang error ng SWIFT sa kanilang karanasan. Isipin mo yon, halos 1 out of 10 transactions ay sablay. At kapag nagka-error, hindi agad ito naaayos. Kailangan pa ng tao para mano-manong ayusin ang problema. At ang resulta ay syempre mabagal ang proseso at mas mahal ang bayad dahil sa manpower na kailangan. Ngayon ay bakit naman po malaking problema ang pre-funded accounts sa SWIFT model? Isa po sa mga pinakamatinding problema sa SWIFT ay ang tinatawag po na pre-funded accounts. Sa sistema ng correspondent banking ay kailangang magdeposito ng malaking halaga ng pera sa mga account sa iba't ibang bansa para masigurado na may pondo ang mga transactions. Ayon po kay Ginoong Garlinghouse ay halos $10 trillion ang nakatenga lang sa mga account na ito. Oo, tama po ang narinig ninyo. $10 trillion. Lahat ng perang ito ay hindi po gumagalaw at hindi nagagamit para sa mas produktibong bagay. Yan, trap liquidity po ang tawag dito. Paano naman po makakatulong sa XRP sa problemang ito? Dito na po pumapasok ang papel ni XRP. Ayon kay Ginoong Garlinghouse ay kung magagamit natin ang technology ni Ripple at ang bilis ni XRP sa pagpapadala ng pera ay hindi na natin kailangan ng pre-funded accounts. Hindi na kailangang maghintay ng ilang araw bago pumasok ang pera. Hindi na kailangang mag-ipon ng pera sa ibang bansa. Sa halip, pwede nang magpadala ng pera on demand, mabilis, mura at real-time gamit sa XRP. At ang resulta, makakatipid ang mga bangko at mas magiging efficient ang global commerce. Ano naman po ang target ni Ripple para kay XRP laban sa SWIFT? Ayon po
Ulit, kay Ginong Garlinghouse ay kaya raw kunin ni XRP ang 14% ng market share ng SWIFT sa loob lamang ng 5 years. Mukhang malaki-laki yan kung iisipin mo, pero ayon sa kanya ay realistic ito kung pagbabasihan ang kasalukuyang bilis ng adoption ng mga financial institution sa technology ni Ripple. At sa totoo lang ay unti-unti nang nasasaksihan ito ngayon. Dumarami ang mga bangko, remittance companies at financial platforms na tumatangkilik kay XRP bilang alternatibo sa lumang sistema. Ngayon ay bakit parang outdated na si SWIFT ngayon? Noong 1977 ay pinalitan po ni SWIFT ang TLEX. Revolutionary po ang dating niya noon. Pero isipin mo na lang, halos 50 years na ang lumipas mula noon. Sa panahon ngayon kung saan ang technology ay mabilis ang pagbabago, ay parang naiwan na si SWIFT sa nakaraan. Mas mura, mas mabilis at mas secure na ang mga modern solutions gaya ng XRP. Kaya kung noon ay si SWIFT ang hero, baka ngayon ay panahon na para sa bagong bayani. At yan po ay maaaring si XRP. Ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, kung totoo po ang lahat ng sinasabi ni Ginoong Brad Garlinghouse, ay napakalaking oportunidad po nito para sa atin. Una, kung si XRP ay tuluyang umangat, bilang standard sa global payments, ay malaki po ang posibilidad na tumaas ang kanyang value sa market. Ibig sabihin, kung isa kang XRP holder, ay pwedeng tumaas ang value ng iyong investment sa susunod na 5 taon or 5 years. Pangalawa, kung magiging mas efficient na ang cross-border payments gamit sa XRP, ay posibleng bumaba rin ang mga bayarin sa remittance. At para po sa ating mga OFWs at ang kanilang pamilya, ay malaking tulong po ito. Bilang panghuli, sa tingin ko po rito ay hindi ito basta hype lamang. May laman ang mga sinabi ni Ginong Garlinghouse dito. Hindi niya lang tinira si SWIFT, kundi nagpakita po siya ng konkretong datos at realistic na solusyon. Pero syempre, kailangan pa rin natin na maging mapanuri. Ang adoption po ay isang global standard. Yan, ang adoption ng isang global standard ay hindi po basta-basta. Kailangan po ng regulatory support, user trust at technological stability. Pero kung patuloy po ang paglawak ng paggamit kay XRP sa mga institution at bansa, ay hindi po malayong magkatotoo ang vision ni Ginong Garlinghouse. Hindi natin sinasabi na bukas ay papalitan na ni XRP si SWIFT. Pero posible na sa loob ng ilang taon ay mas marami nang magtitiwala sa kanya kaysa sa lumang sistema. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.